kanta. Ultimate has astaxanthin, an antioxidant 6,000 times more powerful than vitamin C. Still at my prime, even in my 40s. Myra Ultimate. Mahalagang paalam, ang Myra Ultimate ay hindi gamot at hindi napag-ibig pagkakas sa sakit. Fried chicken hack? Nor swak sarap pa dapat. Nor liquid seasoning. May swak sarap pa na. 6 pesos lang. Upgraded Axe Body Spray. Bust odor up to 48 hours and smell irresistible. Bust odor up to 48 hours and smell irresistible. Axe Effect. Gulat ka? Ay, perfect clean. Tagos ang linis para matanggal putik at fresh pa. Tagos linis para perfect clean. Everyday lulubuhaghag? Hindi ka kasanay conditioner. Creamsilk Vitamin Boost Conditioners has 10 times more vitamins for up to 10 times straighter hair that gets more beautiful every day. Creamsilk now 30% more. Namumulong masundan ng dagdag presyo sa petrolyo sa susunod na linggo. Pinangangambahang kasing maapektuhan ang supply at delivery ng langis sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa umiigting na gulo sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon. Bukod sa banta sa buhay, kabilang na ang mga OFWs, may isa pang negatibong epekto ang bombahan sa Lebanon, ang pagsipa na naman sa presyo ng produktong petrolyo. Batay sa unang 3 araw ng trading sa international market, nasa mahigit 60 centavos na ang iminahal Paki-subscribe ng presyo ng sa produktong petrolyo. Tams TV. Kung papatungan pa ito ng tinatawag na premium ng mga kumpanya ng langis, aabutin ng piso o mahigit pa ang magiging oil price hike sa susunod na linggo. Nagbawas din ang interest rates sa US, pero ang pinakadahilan ay ang kaguluhan sa gitnang silangan. It's more of yung feeling Mainit. na mawala ng supply o magkaroon ng disruption sa supply dahil tulo sa conflict. Pero wala pa naman itong nangyayari gano'n. It's more of really yung pong sentiments po ang nagdadrive ng prices pataas. Kaya ang dating loyal sa mga kilalang gas station na si Karen, lumipat na muna sa independent brands para makatipid. Ngayon, naghahanap ka na rin ng kung saan may discount kahit na konting discount. Malaking bagay. Dahil palaging pataas eh. Samantala, susunod ang Meralco sa sinasabing desisyon ng Energy Regulatory Commission na ipako ang kanilang kasalukuyang singil o distribution charge hanggang taong 2026. But I feel that we deserve that rate of 157, but we have to live with what is given to us by ERC. Ang habol lang namin sana, naaayon yan sa regulasyon at sa batas. Ayon sa Meralco, ERC din. Kabilang na si dating Commissioner Alfredo Yon ang dahilan ng pagkaantala ng kanilang rate adjustment sa mga nakalipas na taon. Magmula nung pumasok yan si Commissioner nun, walang nai-resolba. Kaya lahat ng distribution utility, pati transmission company, hindi nag-reset. Diba siya ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang may kasalanan nila, Meralco. Kasi nung time ko, natapos namin yung rules para sa fourth regulatory period ng 2016, March 2016. Hindi siya na-implement. Bakit hindi na-implement? Kasi dapat ang magpapublish ang Meralco. Pero hindi pinapublish ng Meralco yan. Para kay noon, pabor sa consumer na mapako ang rate ng Meralco, pero may kailangan pa rin umanong i-refund sa mga consumer na sobrang naprotekta ng utility. Ang pinaglalaban namin ngayon na hindi pa tapos, yung kinulekta mula 2012 hanggang 2022, sobra. Yun ang sinasabi namin noon na dapat ibalik na may over-recovery na more than 170 billion. Pinapakontent naman ng grupong nasigor sa ombudsman ang suspindidong chairperson ng Energy Regulatory Commission na si Mona Lisa Dimalanta dahil sa pagsiwalat ng desisyon ng komisyon sa hirit ng Meralco na dagdag singil. Pero sagot ni Dimalanta, wala pa siyang natatanggap na reklamo. Sa ibang balita naman, matapos ibunyag ng Philippine Ports Authority na maraming container ng imported
bigas ang naiiwan sa pantalan. Binatikos naman ngayon ng isang kasamahan ng mga magsasaka ang mga importers. Ito'y dahil umabot na umano sa 5 bilyong piso ang naibubulsa ng mga importers matapos ibaba ang taripa sa imported na bigas. Nagpapatrol, Jervis Manahan. Unti-unti na bumababa ang presyo ng bigas sa tindahan ito sa North Avenue sa Quezon City. Kwento ng tinderang si Jinky, nasa 50 hanggang 70 pesos kada sako na ang natapyas sa presyo mula sa supplier nila sa Bulacan. After nung bumaba yung imported goods, sumunod naman yung mga local. Kasi dati mas mataas na yung local. So hindi na siya mabili yung mga local natin. Lahat puro imported. Pero ayon sa grupong Federation of Free Farmers, masyado pang maliit ang bawas. Dagdag nila, maaaring ibinubulsa ng mga importer at hindi ipinapasa sa mga mamimili ang natitipid mula sa mas mababang taripa. Base sa tansya nila, nasa 5 billion pesos na ang natipid ng mga importer. Higit 2 buwan mula na ipatupad ang Executive Order 62 na nagbaba sa taripa ng imported na bigas. 5 billion pesos na yan po ay natipid ng ating mga importer pero hindi naman naipasa